Ikaw ba o tayo ba, iboboto po ba natin yung isang presidente o tumatakbo sa pagka-presidente na hindi po masagot yung mga issue sa kanya, Mary Grace Piatos, confidential funds, ano pa po, yung mga bribery doon sa loob ng Department of Education, ano pa, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Siyempre hindi, 'di po ba? At ngayon ho, mga kababayan, merong sinasabi, eto pong mga vlogger ng Vice Presidente, yung vlogger ng mga DDS, ito sa gobyerno. ayun na daw. Hindi, hindi, tuwan-tuwa lang akong ginagaya ko yung boses ni ano, no, yung si Malutikia kapagka hindi ako DDS. Yung parang si Damulag, yung sa Cartoon. So, eto daw po ang paliwanag nila doon sa Mary Grace Piatos, mga kababayan. Si Eric, dating MPA na ang galawan hanggang ngayon ay NPA pa din ho. Ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Yan, proteksyon. Hindi pandaraya, proteksyon sa gustong tumulong sa gobyerno. Ganito ho yan, mga kababayan. Siyempre, bilang sa atin, mamamayang Pilipino, tayong mga nakakarinig, kumbaga, sa Pilipinas, kumbaga, pang-announce sa buong Pilipinas, no? Mary Grace Piatos, okay lang yan. Kaya lang, pag pinasa mo sa COA, no, na kung sino si Mary Grace Piatos, lagi ko po sinasabi, kailangan may nakahiwalay, may nakaseparate na envelope po na nagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Doon po kinakailangan yon, mga kababayan. Dahil po pwede, yung tipo bang, sige, okay na yan. No, nandyan na, basta nakasulat yung Mary Grace Piatos, ayos na yon. No, basta nakasulat kung sino mang Poncio Pilato na nickname niya yan, okay na yun. Hindi po pwede yun. Mahirap po yun. Baka sobra na po ang pagnanakaw sa mga confidential funds na yan kapag pinabayaan lang po yun. No? Kapag hinayaan lang ng ganun. Bakit to? Like ako, kunyari, bilang Mark Ramos, mayor ho ako, kunyari, ano? Meron akong confidential funds. Sabihin na natin, 20 milyon ang confidential funds ko. Ngayon, 15 lang. 15 milyones lang yung nagamit ko. Yung mga pinambili ko ng mga impormasyon. May sobra akong 5 milyon. Sasabihin ko lang doon sa ano ko, sir, meron po tayong 5 milyon na sobra na confidential funds. Ay naku, sulatan mo na lang yan. Mary Grace Piatos, isulat mo dyan. Sulat mo pangalang Mary Grace Piatos. Tapos lagay mo, binili natin impormasyon kay Mary Grace Piatos. Pagdating po sa COA nun, pag tinanggap nila yon, okay na to, meron namang meron naman nickname or whatever. Ganun na ang gagawin ng karamihan po. Kapag walang pagpapaliwanag sa COA, ang COA kakampi ng gobyerno, kakampi ng mamamayang Pilipino, taga-audit, taga-kwenta lahat-lahat ng mga ginagasta. Para naman ho sa ganon, may pagpapaliwanag at hindi basta-basta na lang po. Di po ba? Yun lang ang simpleng hinahanap sa kanila. Diyan po sa usaping Mary Grace Piatos. Lagay mo kung sino si Mary Grace Piatos. Kaso ang lagi nilang sinasabi si Mary Grace Piatos, nilagay yung pangalan na yan para protection, para hindi patayin kung sino si Mary Grace Piatos. Hindi doon. Sa COA nyo ipapasa yun. Sila ang kailangan makabasa nung pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Ang ginagawa nyo, sinasama nyo ang mamamayang Pilipino. Ako, nakikita ko sa kanila, wala po silang hiwalay na pagpapaliwanag o hiwalay na envelope para po doon sa kung sino man sila Mary Grace Piatos. Putang, ang dami nun, ano? Pero iba ba naman, 900 ho, mga kababayan. 900 na mga resibo. Tapos kalahati nun, Mary Grace Piatos, Tokoy Villamin, etc. At kung sino-sino pa po. Di ho ba? Ang daming pagpapaliwanag nun. Ngayon, eto pong mga vlogger ni Vice Presidente,
O yan, sumusubok na magpaliwanag. Mabutit mabuti po, meron tayong mga kababayan na marunong i-explain at marunong ipaalam sa mamamayang Pilipino na hindi pwede yung sinasabi lang nila na basta okay, okay na yan, basta may nickname, may ano na yan, ayos na yan. Hindi po pwede. No? Pwedeng gamitin yung mga nicknames o pwedeng gamitin yung mga sinasabing mga pangalan na yun basta may separate na pagpapaliwanag. Yun lang yun. Diba? Ano daw yun? Ano yung sinasabi mo nila? Paggamit ng alias ay O yung paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Oo, yan, proteksyon. ha? Hindi hindi pandaraya. Pero kailangan pa din ipaliwanag, ipaintindi kung sino yung mga tao na yan. Sabi ni Neil Deluta, yes, si Banat Bay umiiyak kay Lovely Granada, Sir Mark Alfred Guzman. Wala, hindi makahirit. Naku po. Si ano yun, di ba? Si Pinoy in Canada, yung Mark Alfred Guzman. Ako, pinapanood ko din po yan. Kapag yung pagkatapos kong mag-live dito, no? Bandang mga alas 11 ng gabi, tapos alas 12 ng katanghalian diyan sa Pilipinas. Nanonood naman ako ng live noon sa ano naman, sa Facebook. Hindi pandaraya, pero pwedeng nyong dayain. Ganun lang po 'yun. Kasi parang gusto nilang pagmukain na ang COA ay kalaban ng mamamayang Pilipino. 'Di ba parang ang gusto nilang gawin, sabihin, ipamuka sa mamamayang Pilipino na ang COA ay parang mga NPA po. 'Di ba? Hindi. Wag ho tayong papayag doon sa kanilang mga palusot. Kailangan kumpletos recados kung saan ginamit at ginasta yung perang ikinakaltas po sa atin, kinsenas, katapusan mga bossing. Lahat po at bawat isang Pilipino mayroon pong ambag dyan, mga kababayan, na hanggang ngayon, hindi po nila nasasagot. Pajikot-jikot lang po sila, paikot-ikot lang po sila, puro pang-uuto lang po. Tingnan mo nga yung mga DDS, mga pinagsasasabi ng mga DDS na yan, walang masabing matino. Panay lang ho, panay lang, oy, bangag ka, ay, ganito ka, ay, sumusuporta ka din sa adik. Paulit-ulit lang pong ganon. Tingin mo, Sir Mark Ramos, pag hinamon ni Carbonell, yung mga DDS vlogger na yan, no? Nang mano-mano, kakasakayay. Yung iba diyan kakasa, no? Kay Carbonell, dahil alam nila meron na ding edad no? Matanda na din si Carbonell Pero, karamihan naman dyan, yung tokis-tokis lang ho, mga bossing Puro ingay lang po, kunyari matapang. Yung tipong mahilig silang manindak. Pero kapag kayong nandyan na, yung sasampalin, nasa harapan na nila, yung sasabihin na bubugbugin kapag ka nagsuntukan, wala na po, tamemi na po. Kumbaga, yung mga ganyang style po, mana po sila kay Baste, no? Kay Baby Barbie. Si Baste pong ganun lang naman talaga. Di ba totoo yun? Taas ang kamay. Diyan sa comment section, press 1. Kung kayo ay naniniwala na si Baste mahilig lang manindak. Sasampalin ko si General Torre. Pangarap ko makasampal ng general. Ganun lang yun. Pero hinarap na po nung nasa harapan niya. Si General Torre, wala na, tamemi na. Akala mo may stiff neck. Di ba? Kanino ba magmamana yung mga DDS, Ardayan? Di syempre, diyan lang din kay Baste Duterte.